ng pag-ibig ng Diyos Ama, ang sumunod sa anak niya. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Saba ninyo, mga iskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw. Ang katulad ninyo ay mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyan-ganyan kayo. Sa paningin ng tao'y mabubuti kayo, ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Saba ninyo, mga iskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ipinagtatayo ninyo ng mga libingan ang mga propeta at ginagayakan ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. At sinasabi ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta. Sa sinabi ninyong iyan, inaamin ninyong kayo'y mga anak ng mga nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng ika-21 linggo sa karaniwang panahon at kapistahan ni San Agustin, isang obispo at pantas ng simbahan. Si San Agustin, ang anak ni Santa Monica, na siyang ating ipinagdiwang kahapon sa pamamagitan ng palagiang pagdarasal sa loob ng mahabang taon na hindi nilubayan ni Santa Monica ng panalangin ng Diyos na ang kanyang asawa at anak ay magbago. Kaya si San Agustin ay bunga ng panalangin ng kanyang ina, kung kaya't siya po ay na-convert sa pananampalatayang Kristyanismo mula sa pagiging pagano o hindi kumikilala sa Diyos, namumuhay sa mga makamundong pamamaraan, pero nang mabago, siya ngayon ay napabilang sa mga obispo ng simbahan at tagapagturo sa atin pong pananampalataya. Kaya sa tulong ni San Agustin, nawa ay hilingin natin na mas maintindihan natin, maunawaan natin ang mensahe na atin pong narinig mula sa ating mga pagbasa. Lalo tigit ang pahayag ng ating pong Panginoong Hesukristo sa ating pong Ebanghelyo na Kanya pong sinabihan, derechahan ang mga iskriba at mga pariseyo na sila ay mga mapagpaimbabaw. Sabihin nyo nga po, paimbabaw. Ulit, paimbabaw. Yan. So, ang pag sinabing paimbabaw, ito ay kadalasan, sa mas maintindihan din nating mga pananalita natin ay yung nagiging panlabas lang. Pakitang tao lang. Parang sa ngayon, kapag mayroong mga kamera, yan, mabait ka. Pag may mga kamera, masipag ka, lalong-lalo na kapag gusto mong kumita, ibibideo mo ang mga kabutihan na iyong ginagawa. Pagkakakitaan pa yan. Marami sa panahon natin ngayon ang ganyan, ang gumagawa. Pero sabi din dito ni Jesus, na sa paningin, parang ang paimbabaw
ay lagi silang nakatuon dun sa kung paano sila makikita ng mga tao sa paningin ng mga tao na maganda, mabait, masipag. Kaya nga dito, pero ang sabi, ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw. Ang kausap niya dito at talagang derechahang sinasabihan, mga iskriba at mga pariseyo. Pag sinabi mga iskriba at pariseyo, mga eksperto sa batas. Lalo na pagdating sa batas ng Diyos na ipinagkaloob pa noong panahon pa ni Moises na dapat itinuturo, ipinapasa sa bawat henerasyon na hindi ito makalimutan ng mga tao. Pero sa kasawiang palad, pinarami nitong mga pariseyo at iskriba ang 10 utos. Kaya imbis na maging madali ang pamumuhay ng mga tao na makasunod sa Diyos, naging komplikado. Ando na tayo doon, no? Naging komplikado na. Pero ang lalong ikinaiinis ni Jesus. Kasi di ba, pag sinabihan ka ng mga mapagpaimbabaw, di ba parang, kung, sige nga, sabihin nyo nga yung katabi ninyo, mapagpaimbabaw ka. Di ba, pag sinasabi mo, di ba, andyan yung, naiinis ka kasi. Hindi dahil lang sa galit, hindi dahil galit ka, kundi naiinis ka kasi alam mo na, alam mo kung anong totoo. Di ba? Yung paimbabaw lang eh. Focus. Yeah. Di ba? Yung, naiinis ka kasi gusto mong itama, gusto mong ituwid, na may mali, alam mong may mali, kaya kailangan mong komprontahin. Kailangan mong sabihan. Hindi pwedeng maging pleaser tayo. Kaya nga, hindi ito pleaser na, oy, baka kasi magalit, o kaya baka kasi iwanan ako, baka kasi ganito. Hindi eh. Kung talagang concern, at talaga naman si Jesus ay concern sa kaligtasan ng tao, kaya niya sinasabing ito, mga papag-imbabaw kayo. Kung talagang concern ka, ang sasabihin mo kung ano ang dapat na marinig ng tao at hindi yung kung ano ang ikatutuwa lang niya na maririnig mula sa iyo. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, huwag kang pleaser. Pag sinabing pleaser ha, yung gusto mo lang na natutuwa sa iyo, kaya ingat na ingat ka sa pagsasabi, ingat na ingat ka sa gusto mo nang sabihan yung tao, kaya ayaw mo lang na magalit sa iyo. Pero hindi ka talaga concerned. Kasi mapapahamak ang taong yan dahil din sa iyo. Ulitin ko po, hindi lang ito basta sinasabi ni Jesus sa iskriba at pariseyo dahil galit siya, kundi nawa makinig sila at maituwid pa ang kanilang mga maling ginagawa. Pero yun mo, mabigat yung sinabi niya na kung paano hinahalin tulad itong mga iskriba at pariseyo. Para kayong mga nicho, mga libingan. Nakakita na ba kayo ng mga nicho? Mga libingan? Lalo na, malapit na mag-November, pipinturahan nyo na naman yung mga nicho, Sabi, magaganda sa panlabas, pero ang loob, punong-puno ng kabulukan. O kaya naman mga buto ng kalansay. Sabi niya, ganyan na ganyan kayo. Kasi sila yung mga inaasahan kasi. Sila yung mga, sabihin natin sa termino, mga taong simbahan kayo eh. Mga tagapamahala kayo ng templo. Mga tagapagturo kayo ng batas. Pero bakit ganyan ang nangyayari? Sa atin, ngayon, sa panahon natin ngayon, nandito tayo, mga deboto ng Nazareno. So, hindi lang tayo basta sa pangalan magiging deboto. Kaya nga kailangan natin suriin din ang ating mga sarili na kamusta ba ako? Nagiging pakitang tao lang ba ang aking ginagawang pasanan, pagproposisyon? Pagandahan lang ba tayo ng mga karosa, ng kung ano man pinaglalagyan ng Nazareno? Pero kamusta yung sa loob? Kasi sa labas po pwedeng, napakadeboto naman yan.
Sa labas, ay napakasipag niya, talagang matindi ang debosyon niya kasi nakapaapa yan pag nagproposisyon. Pero kamusta bilang ama? Kamusta ang pagiging bilang ina? Bilang anak, kamusta? Yung bang pagtapos nito at wala nang mga tao sa paligid, wala nang nagpipicture, kamusta yung ating pagganap sa ating mga responsibilidad? Lahat tayo, mga naglilingkod sa simbahan, sa atin na lang muna. Kasi wala tayong karapatan para husgahan ng ibang tao sa labas na mga plastikan itong mga ito. Maiinis ka lang kapag pinakikinggan mo ang mga budget hearing, ang gaganda ng mga damit, ang gaganda ng suot. Pero sa atin na muna, tayong mga taong simbahan, kamusta ba tayo? Kamusta ba? Ha? Okay ba tayo? Masakit ba? Talagang, kailangan natin akuin, Tayo na ito Tayo itong mga eskriba at pariseyo Baka lang may katotohanan dito na dapat tayong magising. Bagamat tinuturuan tayo paano magrosaryo, magsimba araw-araw. Marami tinuturo sa atin ng simbahan. Nakabelo pa. Tignan mo, ang babait pag nakabelo, di ba? Mga banal, di ba? Talagang, wow. Pero, ulitin ko po, wala isa man sa atin ang pwedeng humusga sa ating ginagawa. Ito naman ay for the sake na mapagnilayan natin ito dahil ang nakakaalam niyan, ang nakakakita ng ating kalooban, ng ating intensyon, ang Nazareno, si Jesus. Pero ina-address lang ito sa lahat. Kung mayroong kirot, baka mayroon ngang katotohanan na baka kailangan nga na gisingin lang tayo. Pukawin yung ating damdamin sa mga ginagawa natin ito kasi baka mauwi sa wala. Kahit maghapon pa tayo sa loob ng simbahan, pero yun nga, yung kalooban natin baka, di ba, madali kasing gumawa ng mabuti kung maraming nakakakita ang tao. Pero pag ikaw na lang at ang Diyos, yun yung dyan tumatambad yung buong katotohanan kung nagkukunwari ba tayo o talagang sincere tayo sa ating mga ginagawang pagdidibosyon, paglilingkod sa simbahan. Kasi makikita naman po talaga, kahit anong tapal mo ng kolorete sa muka, yung kalooban, lalabas at lalabas yan. Kung magaspang ang ugali mo, lalabas at lalabas yan. Hindi yan maitatago. Ano mang pagkukunwari mo, ano mang mga damdamin na naririyan na parang kapag nandyan ang tao, masaya ka, mabait ka, pero sa kalooban mo, lalabas at lalabas yan. At wala tayong maitatago sa Diyos. Kaya nga sinasabi, kung salbahe ka, edi salbahe ka. Sige, tanggapin mo, salbahe ka Kasi doon magsisimula yung pagbabago. Yung makita natin na nagkamali tayo. Makita natin na may mali sa ating ginagawa. At doon lalabas na yung pagsusumikap na maging mabuti. Ganyan. Gaya ng nasabi ko, ganyan si San Agustin. Walang yayan si San Agustin. Bago naging San Agustin yan, walang hiya yan. Lahat na ng bisyo, marahil nasubukan niya na. Pambababae, nasubukan na rin niya yan. Pati nga pagpatay, nagawa na rin yan. Pero binigyan ng pagkakataon ng Diyos na maituwid at maitama. Dahil nakita niya mismo sa sarili niya na wala Kaya nga sabi, hanggat hindi ko nasusumpungan ng Diyos, hindi ako magkakaroon ng kapahingahan. Yan yung katotohanan. So simulan natin, tanggapin natin
Kung merong mali sa atin, tanggapin mo. Kung may pagkukulang sa iyo, tanggapin mo. Kung may kasalanan ka, tanggapin mo sa kalooban mo. At sapat ang grasya ng Diyos para mapagbago tayo nito. Amen?